karagdagang balitang lokal mga kaibigan. Balita naman mula sa Laguna. Kasama Ronald Vargas. Airsoft game inilunsan sa bayan ng Magdalena, Laguna. Samang Ronald Vargas, ibalita mo. Sa pagkakataong ito ay nagkita-kita ang grupong ito sa isang lugar kung saan nagkaroon muna ng pagpupulong ang bawat isa. Sa kanilang paglalakbay ay di inaasahan ng grupong ito nang makasaggupa ng mga ito ang kalaban at dito na naganap ang palitan ng puto. Ang eksenang ito ay isang bahagi lamang ng isang airsoft game exercise kung saan matatagpuan ito sa Barangay Bukal dito sa bayan ng Magdalena, Laguna. Makalipas ang ilang minutong palitan ng puto ay naging pahirapan sa mga manlalaro dito ang sagupaan dahil sa naging masukal ang lugar. Tulad ng isang sniper na ito na akalain mong halaman, tao pala. Nadahan-dahan itong gumapang at pumwesto sa isang lugar. Sa di kalayuan ay maririnig dito ang kalaban kung saan gumaganti ito ng putok. Palihim na gumapang. Matapos ang ilang minutong paglalaro ay muling nagkita-kita ang dalawang grupo. Ito'y palatandaan na natapos na ang pagsasanay. Sa mga oras na ito ay nagkaroon ako ng pagkakataon na tanungin ang bawat manlalaro. Anya, paano po ba nagsimula ito at paano ba natin i-apply sa ating mga kababayan nito kung nais sila sumali? So, ang pagsali po sa Airsoft Games ay isa pong magandang gawain din para tayo malibang o dumami ang kaibigan natin. Ako nga po pala si SK Chairman John Paulo Cecilio. Kasama po ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Bukal. Una-una po, nagsagawa po kami ng Game for a Cause sa tinatawag na Airsoft. Matuto kang magdisiplina sa sarili at magkaroon ng pagkakaisa. So, ang paglalaro po ng Airsoft ay para pong pwede na po natin siyang i-apply sa ating buhay na kung saan magkakaroon po tayo ng mga way or challenges na makakaharap po natin at ma-overcome po natin siya sa kagaya po ng Airsoft. So, yes to Airsoft and not to drugs. Okay. Dito ba sa airsoft game, kailangan natin magsuot ng safety gear? Kailangan magsuot ng safety gear para palaging ligtas. Tulad ng ano po, sir? Tulad ng helmet, Ay gagawin? O Gagawin. kailangan pa ba yun? mask, So, vest. For my experience po, since alam na po nila yung four cardinals rule o yung rules po dito sa game na to is kailangan pa rin po silang i-breathing. Yes. Kasi po syempre para po maiwasan yung mga accident and syempre kailangan po natin magsuot ng gears for the safety and protection din po. Then syempre kailangan natin ng disiplina para maiwasan po yung mga pikunan or pagiging hindi po sporty man. kumusta naman po bilang isang team work building dito sa airsoft game? Ano po masasabi mo para sa ating mga kababayan? So bilang po sa kabataan na naka-experience na sumali dito sa Airsoft game, masasabi ko po na dito po sa game na to ay makakabuo po tayo ng matibay na communication sa kapwa kabataan natin na kung saan ay mahalaga bilang kabataan na magkaroon tayo ng ugnayan sa ating kapwa kabataan upang tayo magkaroon ng teamwork na kung saan ay layunin tayo na layunin kasi nito ay iwas droga. So kung tayo ay magsama-sama at makakabuo ng magandang build ng samahan ay mas maganda. Kaya inihikayat ko ang kapwa ko kabataan na sumali o makijoin sa aming game na tinatawag naming Airsoft kung saan ito ay cause for a game. Lalaro naman ng Airsoft, kailangan po natin na matutunan yung 4 cardinal rules ng gun safety. Ayun. So kailangan may matutunan muna natin na malaman muna natin ito bago tayo maglaro. Pangalawa, kailangan po natin ng safety gear po pag naglalaro na po tayo. Kailangan po natin, lalo na po sa mata, kailangan po natin ng protection sa mata at yung mga katawan po natin na dapat din po natin ng balutan. So dito naman po,
tinitingnan din po namin yung lakas ng mga barel. So, parang friendly ang mga laro namin na pinopromote dito. So, hindi po dapat magkakasakitan ng gusto. Ibig sabihin lang, tinuturuan lang natin sila na matuto na paano dumami ang kaibigan sa paglalaro ng airsoft. Dito po ba sir, bago sumali ang isang player sir, kailan ba mag-training muna o dadaan muna sila sa orientation? Okay, hindi naman kinakailangan na marunong ka talaga. Pwede naman dito kahit baguhan sa paglalaro na to. Pero ulitin po natin, bago po humawak ng baril, kailangan po na ituro namin sa kanya yung 4 cardinal rules. So una, kailangan ituring mo yung baril na palaging may bala. Pangalawa, yung safe direction. So dapat lagi nasa direction na kung saan na safety siya, na walang tatamaan. Pangatlo po, kailangan lagi yung daliri mo pag ginawa kang baril, lagi nakalabas muna yung daliri mo sa trigger. At pangatlo po, tingnan mo na yung target mo bago natin isagawa ang laro na to. Sir, ito po ba yung pagsali ng ating mga kababayan dito? Sir, ito ba ay may bayad or ano po ba ang pwede nilang ano? So dito naman, nagkakaroon lang tayo ng fee kasi para po mabigyan po natin ng siyempre yung lugar natin, tsaka yung parking, kasama na naman yung parking. Tapos din po yung mga facilitator na nag-organize ito. Sa ngayon naman po, kami po ay nag-conduct po nito, nagawa po kami ng Airsoft for Akos nga, kasi nga may gusto po kami, katuwang ko po dito yung mga kabataan po ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Bukal. So meron po kami sanang isang bata na tutulungan doon sa kikitain ng palaro na to. Inibitahan ko po lahat ng airsoft enthusiasts na pasyalan niyo po yung trap camp dito po sa Barangay Bukal. Dito po ituturo natin sa mga kabataan, lalo na po sa mga baguhan, kung paano nga maglaro ng airsoft at paano dumami sana ang kaibigan. So ang hinahanap po natin dito, paano dumami ang kaibigan po natin sa paglalaro nito. Ako po si Ronald Vargas, nagbabalita para sa inyo mula sa Big 101.5 FM, ang himpilang may puso at tapat na maglilingkod sa ating bayan. Balitang Luka. Time to talk about sports.